po. May iban ba sa araw na ito? Wala po. Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin ng itinalakay natin kahapon? Alam na. Patungkol po ito sa panghalipanaw. Magaling. Ano nga ba ang panghalipanaw? Sheila. Ang panghalipanaw ay mga salita o tagaan na panghalili o panghalil sa pangalan ng tao. Tama. Ngayon, kung tunay na naiintindihan ninyo ang itinalakay natin nakaraang araw, ay magkakaroon tayo ng kalaro. Sino ang gustong makilako? Ngayon, basahin natin ang mechanics sa kalaro. Tingnan ang tahimik ang larawan. Mabilisan tumaas ng kamay sa nais mo. Ibahagi sa klase ang sagot. Naiintindihan ko ba? Oo. Ngayon, panuto. Tingnan ang mga larawan ng panghalipanaw at gamitin ito sa pangungusap. Sino ang makapagbibigay sa akin ng sagot sa unang larawan? Sheila? Sila ay sumasayaw ng kasiklan ng sayawan nito. Tama. Sa ikalawang larawan, Susan? Siya ay makakayang kulay. Magaling. Ngayon, patapakan ninyo ang inyong mga sarili. Sabi kong tunay na naiintindihan ninyo ang itinalakay natin kahapon. Ngayon, narito naman ang layunin natin sa araw na ito. Dasalin ninyo. Natutukoy ang panghalip pamahid sa pangungusap. Nakagagawa ng roleplay gamit ang panghalip pamahid. Ito, iyan at iyon. Nagbibigyan ang kalagahan ng gusto paggamit ng panghalip pamahid sa pangungusap. Ngayon, sino sa inyo mahilig sa making kwento? Ayos! Alam kong lahat kayo ay mahilig sa making kwento. Kaya gumawa ako ng making kwento para sa inyong lahat. Ngunit bago ko basahin ang making kwento, ano mga dapat natin tandaan kapag nagbabasa ng isang guro? Huwag magpag-usap, iwasan ang pag-iingay, maupo ng maayos, makinig ng mabuti. Naiintindihan ko ba? Oo. Ang guro at kanyang mag-aaral. Sa isang maliit na paaralan, may isang guro na nagtanong sa kanyang mag-aaral kung saan nila nilagay ang kanilang mga lapis. Saan nila ilagay yung mga lapis? Tanong ng kanilang guro. Sabi ng isa na mag-aaral, ito ang aking lapis na hawak ko. Iyan naman ang aking lapis, sabay turo sa isang itim na lapis na sa ibabaw ng kanyang upuan. Ang sinabi naman ng isa na mag-aaral, ayun naman ang aking lapis, sabay turo sa kanyang lapis na kulay berde na nasa labas ng kanilang silid-aralan. Sa pagtatanong ng isang guro, nalaman niya kung saan ay lagay ng lapis ng kanyang mag-aaral. Natuwa mo bang lahat sa aking kwentong binasa? Oo. Ngayon, may ipapakita ko larawan sa inyo. Ito ang aking lapis. Iyan ang aking lapis. Iyon ang aking lapis. Ano ang napansin niyo sa larawang aking pinakita o sa kwentong aking binasa? Alam na? Ang mga larawan sa ngayon ay ginamitan ng ito, iyan at iyon. Tama. Ano sa tingin niyo ang pag-aaralan natin ngayong araw? Sheila? Tungkol po sa pangalang pamahid. Tama. Ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa panghalip-pamahid. Ang panghalip-pamahid ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar, pook at pangyayari. Mula sa natuklasan natin kanina, sa kwentong aking binasa at larawang ipinakita, ano ang mga panghalip-pamahid na ginamit nila sa pagtuturo ng kanilang mga lapis? Susel? Ito ang iyan. Tama. Ngayon, ang panghalip-pamahid na ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy na ay hawak o malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito o iyan na ito ay ginagamit sa pagtukoy ng isang bagay o paggamit sa isang pangalan. Ito ang aking kwaderno. Ano ang ginamit na panghalip-pamahid sa pangungusap? Ito. Bakit ito ang ginamit na panghalip-pamahid sa pangungusap? Dahil malapit sa kanyang pagkasok. Ay, Tama. malapit sa Ngayon, kayo naman magbigay ng panghalip-pamahid gamit ng salita ito. Alam na? ito si Susan. Magaling. Sino mga kapagbibigay? Sila? Ito ang aking upuan. Tama. Ngayon, narito naman ang panghalip-pamahid na iyan. Ang panghalip-pamahid na iyan ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy na nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Narito ang halimbawa. Iyan si Alex, ang alaga kong aso. Ano ang ginamit na panghalip-pamahid sa pangungusap? Iyan. Bakit iyan ang ginamit na panghalip-pamahid sa pangungusap? Dahil malapit sa kanyang kausap. Magaling. Ngayon, kayo naman ang
Sheila, Iyan ang aking alagang aso. magaling, sino pa makakapagbigay? Alona, Iyan ang aming kwadero. tama. Ngayon, narito naman ang panghalit-palatid na iyo. Ang panghalit-palatid na iyon ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy na nagsasalita ay malayo sa kanya kausap. Halimbawa, iyon ay isang bahaghari. Ano ang ginamit na panghalit-palatid sa pangungusap? Iyon. Bakit iyon ang ginamit na panghalit-palatid sa pangungusap? Dahil malayo. Narito kayo ang sasalita ay sa pusa. Ngayon, kayo naman magbigay ng panghalit-palatid gamit ang salsabihan. Kayo. Alona, Iyon ang aking payo. tama. Sino pa makakabibigay ng sa panghalimbawa? Sheila. Iyon ang aking paaralan. Ngayon, ating balikan ng may pinikwento ang ating binasa. Ano ang paksa ng may pinikwento? Ang dura ng kanyang mag-aaral. Ano ang panghalit-palatid na ginamit sa pangungusap? Sheila. Ito, iyon. Yan. Magaling. Ano ang pangungusap na ginamitan ng panghalit-palatid? Ito ang aking lapis. Ano pa? Iyan naman ang aking lapis. At ano pa? Ayun naman ang aking lapis. Magaling. Sa pangungusap na ibinigay, ano ang pinapakuha? Tignan ng lokasyon ng lapis sa bawat pangungusap gamit ang panghalit-palatid. Sheila. Ang lapis ay nasa kamay ng nagsasalita. Ano pa? Alona. Ang lapis ay nasa isang lugar na malayo sa nagsasalita. Magaling. Ngayon, naalala ko na ay may alam kayo sa ating pinag-aralan ay magkakaroon tayo ng pangkatan. Ihahati ko kayo sa dalawang pangkat, ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Bibigyan ko lang kayo ng ilang minuto upang gawin ang pangkatan ito. Naiintindihan ko ba? Opo. Ngunit bago tayo magsimula, ano ang mga patakaran sa pangkatang buhayin? Basahin mo ng maluto, huwag maingay, huwag tulungan mo pang matapos ng gawain sa oras. Naiintindihan ko ba? Opo. Ngayon, narito naman ang pangkatang buhayin. Basahin niyo. Gumawa ang isa, kumuha ng lobe gamit ang mga kailangan sa pangusap. Gamit ang inuulay sa halaman. Sa ikalawang pangkat naman, Umuwi na isang pyramid chart, ang pinakamalakad na bahagi ay isang quiz. ang Ang pinakamalagay pinakamalakad sa sa ito. quiz. Ngayon po ay magsimula na kayo. Para sa unang pangkat, ang aming titulo ay ang aking pamilya. Tauhan, ina ang mga kapatid. Ina, ito ang aking anak na nag-aaral. Ito ang aking asawa. Iyan ang aking kapatid na nag-aaral sa basketball. Oo, ito ang aking anak na mahilig sa basketball. Noong isang araw, ito ang naglaro ng basketball sa school. At iyan ang aking asawa na mahilig sa pagluluto. Iyon ang aking kapatid. At iyon ang aking kapatid na mahilig sa pag-aaral. Para sa unang pangkat, pangalawang pangkat, may katanungan ako para sa ginawa ng unang pangkat. Lahat po ng unang pangkat po ba ay gumamit ng panghalit-palatid na salita ito, iyan at iyon sa panghalit pangungusap? Oo. Ngayon, bigyan natin sila ng ibang palakpak. Ngayon, para naman sa pangkat dalawa, lahat sa pangungusap. So, para sa pangkat dalawa, paluto ay pumunit ng isang pyramid chart. Ang pinakamalapad na value sa base, ang pinakamalapad ay sa puso. So, ang halipang ito
Iyan para sa bagay na nasa gitna ng nagsasalita. Ang sagot po ba ng pagkakalawa ay lahat ay tama? Oo. Ngayon, bibigyan natin siya ng 5 puntos. Palakpakan niyo yung mga bata. Ngayon mga bata, bakit mahalagang malaman ng wastong paggamit ng panghalipamatik sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap? Alona? Mahalaga ang mas pagpagamit ng paghalipamatik sa pangungusap dahil ito ay nagpapakita ng kalinawan, epektibo at pagkaunawa sa komunikasyon. Tama. Ngayon, halimbawa kung kayo ay kakain sa isang lamesa at tinanong ka ng inyong kapatid kung nasaan ang iyong sandok. Paano mo gagamitin ang panghalipamatik upang isagot ang kanyang katanungan? Susel? Iyan ang sagot na lalagyan ng gobyernos. Magaling. Dahil sa pamamagitan ng panghalipamatik, nalalaman natin ang layo o lokasyon na tinutukoy sa isang bagay o ginagamit sa pagtukoy ng isang pangalan. Tungkol saan ang pinag-aralan natin ngayong araw? Sheila? Tungkol sa pangalang panghalipamatik. Magaling. Ano ang mga salitang ginagamit sa panghalipamatik? Susel? Ang panghalipamatik na ginagamit natin bilang pagtukoy sa isang bagay ay ginagamit sa pagtukoy sa pangalan aling pamilya at iyon. Paano natin ginagamit ang panghalipamatik sa pangungusap gamit ang salitang ito? Alona? Ang ito po ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak o malapit sa nagsasalita. Magaling. Paano naman natin ginagamit ang panghalipamatik na iyan? Sheila? Kapag ang bagay na tinutukoy na nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Mahusay. Paano naman natin ginagamit ang panghalipamatik na iyon? Susel? Kapag ang bagay na tinutukoy na nagsasalita ay malayo sa Mahusay mga bata. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Basahin natin ang panukol. tukuyin ang ginamit ng panghalipamatik sa pangungusap. Pangalawang panuto. Tukuyin at salambutin ang ginamit ng panghalipamatik sa pangungusap. Bibigyan